Hi guys, I'm back and today isi-share ko itong isang local brand, trusted na local brand. Sabi ko naman sa inyo, iisa-isahin kong ire-review, isi-share sa inyo yung mga mapagkakatiwalaan na local brands natin because I know marami sa inyo ang nadala, nasaktan, nalungkot dahil dun sa nangyaring methanol issue locally. So, habang nakabakasyon kami, dumating itong mga perfumes na to and isi-share ko sa inyo itong mga perfumes from Tadhana. Actually, nung last na Fragcom, nakabili ako ng isang perfume din sa kanila, 10 ml. And I love that they have a 10 ml size na perfume kasi para dun sa mga ayaw pang mag-commit sa full bottle. Kasi medyo may kamahalan parang nasa 4,000 pesos yata yung malaking bottle. And sometimes gustong-gusto mo na siya pero hindi mo pa kayang maglabas ng ganun kalaking halaga. 10 ml is a perfect size. And nung dumating to, meron pa tong kasamang isa pang full bottle and ire-review ko din yon separately. Habang nakabakasyon kami or before kami umalis, kinontak ako ni Michelle Albao. Siya yung founder nitong brand na Tadhana. And Tadhana means fate or destiny. So bago natin i-review tong mga perfume, sino ba si Michelle Albao? So si Michelle, nag-aral siya sa ISIPCA. So isa siyang perfumery school sa France. Actually gusto kong mag-aral dyan before pero life happened and nagkaanak, naging busy. So, tignan natin kung tadhana ko din na makapag-aral sa school na yan. Pero interesting kasi before nag-aral si Michelle sa ISIPCA, talagang familiar na siya sa mga chemicals kasi graduate siya ng BS Chemical Engineering sa UP. So, hindi na bago sa kanya yung mga pagmimix ng mga chemicals. Nag-aral din siya sa University of South Wales Master of Business Administration and nag-take siya na executive program sa Harvard. So even before pa siya nag-aral sa ISIPCA, familiar na talaga siya sa chemicals. Baka sabihin ninyo, made of chemicals ba ang perfume? Lalo na yung mga masiselan dyan. Yes, marami naman kasing klase ng chemicals. Merong natural na chemicals, merong mga synthetic na chemicals, may mga fixatives, merong mga solvents. So dito na tayo sa discovery set. I like the box actually kasi kung nagta-travel ka and gusto mo iba-iba yung perfumes mo, maganda siya kasi hindi siya bulky. Ayan siya guys, oh. And ang simple lang ng box, white lang siya. I like na hindi magkakadikit yung bottles and mahigpit yung lalagyan niya. So, hindi siya malalaglag, oh. Yung mga laging nanonood sa akin, welcome back. And para naman dun sa bagong discover lang sa akin, welcome. Nagbabasa ako ng notes guys kasi pagka nagre-review ako, sinusulat ko lahat, even yung mga experience ko. And pagka wala akong notes kung saan-saan ako napupunta. And ayokong aksayahin yung oras ninyo. I know you're here para dito sa mga perfumes. Pwede namang hindi nyo na ako panoorin guys, pakinggan nyo na lang ako. Since discovery set lang yung meron ako, I will try to put yung full bottle dito para makita din ninyo kasi ang ganda ng mga bottles ng Tadhana. So unahin muna natin tong classy. Sa initial spray, peppery pero ang clean. After 30 minutes, may dating na siya na may Son Margiela na bubble bath, pero spicy or mas peppery ito and mas fresh para sa akin. Ang napipicture ko dito is luxury hotel sa Europe. Clean sheets, bagong shampoo yung carpet. Medyo warm nga lang siya to me, so maganda ito as your clean scent pag mga burr season. Pag nasa malamig na weather or naka-air-conditioned room. Unisex siya sa akin, pero masculine leaning. I have the bubble bath. Bihira kong gamitin yon. I like yung dating nung parang pagka-clean nun, pero sometimes parang it's too warm for me. Again, depende sa body chemistry, pero sa akin, ang warm ng dating ng bubble bath. And itong classy, sa akin guys baka kasi iba sa inyo yung maging experience ninyo. Para siyang bubble bath, pero mas fresh. Next is itong Lover. Marami akong nababasa na maraming may gusto dito sa Lover. Ito na-curious ako kasi nung nabasa ko yung notes, meron tong rum and ginger. Okay na yung rum yung ginger lang. Medyo mapili ako sa ginger na note kasi sometimes I think it's my nose. Ang naaamoy ko sa kanya is yung ginger sa goto. And yun yung problem ko dati sa Twilly de Hermes. Kaya isang Twilly de Hermes or isang variant lang ng Twilly de Hermes yung meron ako. Sa initial spray, sweet, floral, and gingery agad yung maaamoy mo. May parang slight na Coca-Cola din akong naamoy, pero ang powdery. Sa nose ko, ang lakas ng powdery niya note. Actually, pinaamoy ko siya sa husband ko. Ang naamoy din niya talaga is yung powderiness niya. Amoy, Twilly de Hermes,
Pero ito may twist, may pagka parang Coca-Cola siya na boozy. After mga 5 to 10 minutes, tsaka lang lalabas yung parang orange na note. Yung powdery na note, ang lakas niya din, pero tatamis na siya. Parang baby powder almost. Ang napipicture ko dito is lola or tita na naka-makeup, mga nakamagagandang nail polish na red. Red talaga! Or madam na boss. O alam niyo na kung ano yung ireregalo ninyo sa madam boss ninyo sa December or sa lola ninyo or sa tita ninyo na swak dun sa description ko. This is unisex pero feminine leaning. Ang mature ng scent niya para sa akin. And even sa husband ko actually nung pinaamoy ko sa kanya. Pero ang bango niya guys, ang bango niya. Third one is innocent. Kung mapapansin ninyo, mas lighter na yung kulay ng juice niya. As the name implies, innocent. Ang innocent ng amoy nito. Amoy baby siya guys. This is musky clean and calming because of the lavender pero airy siya. Pang easy reach itong pabango na to. After 5 to 10 minutes, amoy ko na yung powdery na note. Sa nose ko, mahina yung floral na notes pero maaamoy mo siya lalo yung sampagita. Amoy baby siya na amoy pulbo or bagong ligo na skin pero for some reason, nasa beach ka. Yun yung naaamoy ko sa kanya. May woodiness din siya pero hindi rin malakas. I find this perfume quiet and calm. Yung para kang nasa island, sa beach. Luxury beach resort pero bagong ligo ka, tapos kapupulbo mo lang, nagpabango ka ng medyo masampagitan na klase ng perfume, so nagalo-halo yung mga amoy na yon. Tapos, papunta ka na sa restaurant nung island or island resort para mag-dinner. Yun yung parang vibe na naiisip ko sa kanya habang inaamoy ko. To make it simpler, para siyang Glossier You na may quiet lang na sampagita na medyo powdery. Actually, hindi ko masyadong magamit yung Glossier You ko kasi parang it's too salty sa skin ko. Pero this one, itong Innocent, mas maganda siya para sa akin. Next is Rockstar. If you've smelled Baguio Verde by GP Fragrances, this will smell familiar to you kasi may hawig sila. Kasi iisa lang yung nose behind Baguio Verde. And this one, syempre, si Michelle Albao. Pero I find this lighter and fresher. Kung si Classy amoy luxury hotel sa Europe, si Innocent amoy pabango mo pag nasa beach resort ka, itong Rockstar amoy beach resort talaga. Ang tropical niya, amoy coconut water na fruity na aquatic. After mga 5 to 10 minutes, lalabas yung floral na notes and mas lalakas pa yung fruitiness niya. I want this scent and also yung Lover as a diffuser, specifically yung oil type na aroma diffusers. I could see a hotel. Alam niyo naman yung mga hotel, di ba? Yung mga hotel, resorts, meron silang parang signature na pabango which is ginagamit nila as parang body wash, body lotion, shampoo, di ba? Ngayon ginagamit yung Lilabo. So this one, I could see a hotel resort or a hotel using this as their parang lobby na perfume or parang signature scent. I don't know why. Meron siyang ganong dating sa akin. Ito at saka yung Lover. I would love to have this as yung oil type na nilalagay sa mga diffusers. Actually, I remember nung nasa Paris kami, dumaan kami sa Gutal Paris. I love that shop. And sa labas, meron siyang yung diffuser, as in isa sa mga pabango nila. Oh my goodness. Even though may mga ibang pabango na ako from the brand, pumasok talaga ako kasi yung naaamoy ko pagdaan. And nabili ko yung, nakalimutan ko yung pangalan pero yung at that time, bagong labas yata nila. I could be wrong, pero amoy pang baby siya. Binili ko siya just because of that. Kasi pagdaan mo, as in naka-diffuse siya doon sa labas ng shop. So, ganun yung na-imagine ko dito. Kay Rockstar and also kay Lover. Pinaamoy ko to sa kasama namin sa bahay. Sabi niya, syempre yung the way we describe perfume or paano natin siya nako-connect sa isip natin is depende pa rin sa mga experiences natin, di ba? Yun yung nakaka-help sa atin or ganun tayo nagdi-describe ng perfume. So, etong kasama namin sa bahay, nung naamoy niya to, ang sabi niya, ang na-picture niya is nasa batis ka, amoy mo yung mangga, amoy mo yung coconut, and amoy mo yung malinis na hangin. So, probinsya. Sa akin, ang naaamoy ko sa kanya is yung salty na air, kaya beach talaga yung naiisip ko. Pero again, iba-iba kasi tayo ng interpretation ng perfumes. Rockstar is unisex, pero I find this masculine leaning. Dalawa na lang guys. This one is Scandalous. Now, this is interesting because it has coffee, espresso, dark chocolate, vanilla, tonka bean, and cardamom.
Marami pang ibang notes to guys, pero hinighlight ko lang yung mga notes na yon kasi mapipicture nyo na medyo heavy siya. Actually, nung in-spray ko to, nung tinetest ko pa lang siya, yung isa naming kasama nasa kusina, malayo siya. Pero sabi niya, ang bango. Nabanguhan siya. Pero nung malapit na siya at pinaamoy ko, hindi niya masyadong nagustuhan. So, eto yung klase ng pabango na you may not like it pagka siguro sobrang lapit sa'yo or kakaspray mo lang, pero yung tao sa paligid mo, mababanguhan sa'yo. At least sa experience ko nung ginagawa ko yung yung notes ko guys. So sa initial na spray, spicy na amoy kape, pero ang fresh niya. Hindi ko alam pero smelling this made me think of bear season sa Banawe. Umiinom ka ng kape, malamig, medyo umaambon. You can smell the logs nung cabin and amoy basang lupa dahil sa ulan pero ang fresh pa din. This could also smell like mga luxury hotels sa Europe. Yes, luxury hotels doesn't mean bago yung property. Madami actually sa mga, for example, yung mga small luxury hotels, mga lumang property sila na matagal nang maintained. So, naaamoy mo yung kahoy. Madami sa kanila parang makahoy yung structure and amoy mo yung kahoy. Madalas kasi because luma na siya, may carpet siya. Nagkikreak yung floors, pero hindi naman to the point na parang nakakatakot. Ganun lang talaga siya ka-old. Paglabas mo ng room mo, yung pinaka-hallway, makikita mo yung hagdan, talagang puro kahoy din. So, naaamoy mo yon yung pagkaluma ng kahoy. I know it sounded bad the way I describe it. Pero ganun yung naaamoy ko sa kanya. And then, may hawak kang kape. So, halo-halong woody, may hawak kang kape, and yun nga, pag nasa Banawi ka, yung amoy nung basang lupa. This smells expensive to me. Papasok siya actually as Tom Ford na perfume. Para siyang Tom Ford na pabango. Nako-compare siya kay Gris Charnel based on sa mga nababasa kong review. To me, ang naaamoy ko sa kanya is si Jo Malone na Vetiver and Golden Vanilla. Wala akong bottle nun. Pero naamoy ko na siya and for some reason nung naamoy ko to, yun yung malapit-lapit na madidescribe ko na kaamoy niya. I'm not saying parehas, pero kung meron kayo ng Jo Malone na Vetiver and Golden Vanilla, baka ma-appreciate ninyo to. After mga 5 to 10 minutes, may lalabas pa na soapy na note. Parang yung Dove na white bar and basta tamis pa siya. Unisex siya pero hindi siya pang blind buy. Kailangan may hilig ka sa perfume pag binili mo to or else baka hindi mo siya ma-appreciate. Or if they have the 10 ml na bottle, bilihin mo siya and then spray mo lang ng spray. You know, it's a way of teaching yourself na maging familiar sa mga ganitong klase ng perfumes. Until dumating yung point na ma-appreciate mo na siya. And eventually, with the right clothes, right event, right temperature, right age, bumagay na siya sa'yo or magustuhan mo na siya. Feeling ko, mas madaming lalaki ang makaka-appreciate nitong perfume na to. Last one is Rebel. Sa initial spray, amoy tabako agad na amoy smoky na leather. I love perfumes or I could wear perfumes na may smokiness, especially yung leather. I love yung mga perfumes na may leather. Not all, pero may mga nakakalusot. And I also appreciate and I also wear some perfumes na may tabako. Pero this one, hindi ko to kaya guys. It's very, very masculine para sa akin. Meron tong parang fresh, almost menthol na note na habang tumatagal, mas lumalakas siya. Mahihilera mo din siya sa Tom Ford. Sabi ko nga kanina, very masculine siya. Tumipang cooler weather siya, tapos naka-leather na jacket ka. Tingin ko, mas ma-appreciate mo pa yung ganda nito pag yung nasa super malamig ka na lugar, like mas snow. Or sa abroad, yung mga tipong January, kasi mas malamig ang January sa December tapos nasa Sagada ka, nasa Banawi ka kasi malamig doon. Feeling ko mas ma-appreciate mo tong Rebel pagka ganung kalamig na. Sobrang lakas niya pero I think polarizing siya. And definitely hindi siya pang blind buy. So ayan na guys, itong discovery set na pinadala sa akin. Thank you very much sa tiwala, Michelle. And abangan ninyo, meron pa akong, as of the moment, 2 scents pa na i-share sa inyo under this brand. As of the moment, kasi hindi ko mapapromise, kasi may darating pang Fragcom meet.
And baka na naman, may makita na naman ako doon, di ba? Iniisa-isa natin itong mga mapagkakatiwalaan. Yes, ini-emphasize ko, mapagkakatiwalaan ng mga local brands. Isa-isa ko silang isi-share sa inyo para hindi masayang yung pera ninyo. Walang methanol and maayos yung mga ingredients na ginamit. Na-try nyo na ba tong brand na to? I-comment nyo nga below kung ano yung favorite ninyo na scents from this brand. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!